Aya, why are you doing this to me? Excel, I'm sorry pero break na tayo. Break? Why? Dahil ba sa lalaking ito? Akmang susuntukin ni Excel si Hero. Mabuti na lang at pumagid na ako agad. Excel, ano ba? I said, break na tayo. Not because of Hero, but because of you. Because of your attitude na hindi ko maintindihan. Because of your jealousy. Because of everything about you. This is all because of you. Hindi ko namalayan at napasigaw na pala ako sa public place. Specifically, dito sa loob ng food court ng mall. Nagtinginan ng mga tao sa amin. Nakakahiya. Aya, nakita ko pang umiiyak si Excel pero hindi ko na iyon pinansin. At naglakad na lang habang hila-hila si Hero. Aya, please. Nagmamakaawa ako, sumigaw si Excel. At hindi na ako nag-atubiling lumingon. Excel is my boyfriend. I mean, my ex-boyfriend. At kaka-break lang namin 2 minutes ago. Cool, sabi ni Hero. Sinabi mo pa, I have boys wrapped around my little fingers. Pag gusto ko sila, I'll do anything to taste and own them. Pag nagsawa na ako, babush, I replied at napangiti na lang na parang demonyita. Actually, yung sinabi ko kay Excel, kasinungalingan lahat yon. Mabuti naman talagang tao si Excel eh. Mabait, matalino, mayaman, pero nagsawa na ako sa kanya. Madali talaga akong magsawa sa mga bagay-bagay lalo na sa lalaki. Matagal na nga ang 2 linggo sa akin. Usually, 2 days ang minimum sa akin. Swerte na si Excel at tumagal siya sa 1 linggo at kalahati bilang boyfriend ko. Ayoko ng seryosong relasyon. Gusto ko, fling-fling lang. Yung tipong walang kadenang nakatali sa isa't isa. Malaya kong baga. Pero itong si Excel, nahulog yata talaga sa akin. Pero kasalanan ko ba kung maganda lang talaga ako? Idiniin ni Hero ang zipper niya sa bewang ko. Ramdam ko na siya pero wala ako sa mood eh. Hero, not until you're circumcised, okay? Sabi ko, saka lumapit sa refrigerator ng condo unit ko. Kumuha ng pitsel at uminom ng tubig. But I want it now, Aya. Tuyong-tuyo na ako. I want to... Hinalikan ako ni Hero sa leeg. Nabastusan ako kaya sinabuyan ko siya ng malamig na tubig sa mukha. Shit! What's your problem? Sigaw niya. Anong sinabi mo? Kumukulo ang dugo kong tanong ko. I said you are a slut. Slut? At yun pa talagang nasabi mo, ha? Pwes, lumapit ako sa kanya. Akala niya, hahalikan ko siya nang bigla kong tinuhod ang private part niya. Hindi siya nakapagsalita sa sobrang sakit. I thought hindi na siya makakagalaw pero nagulat na lang ako nang bigla siyang tumayo at hinawakan ng parehong kamay ko at tinalian ng lubid na hindi ko alam kung saan niya nakuha. Hindi ako nakapalag nang ihiga niya ako sa kama. Hinalikan ni Hero ang liig ko at sa pinakaunang pagkakataon ay naramdaman ko ang pakiramdam ng binaboy. Wala akong nagawa. Hero almost came inside me nang biglang dumating ang isang lalaki, si Excel. Gago ka! Sigaw ng bagong dating habang sinasapak si Hero. Hindi ko na malayang bumagsak na pala ang huli sa sahig. Agad na lumapit si Excel sa akin at kinalas ang tali sa mga kamay ko. Tinakpan niya rin ang katawan ko ng puting damit. Excel, salamat at dumating ka. Napayakap ako kay Excel. Umiiyak at nagsisisi sa ginawa kong pakikipag-break sa kanya. Karma? Ito na ba yun? I'm sorry, Excel. I'm really sorry kung naging bitch ako sa'yo. I'm sorry. Napaiyak ako. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. It's okay but please, Aya, don't break up with me. Usal ni Excel at sumang-ayon ako sa sinabi niya. Kami na ulit. Promise ko rin yan sa sarili ko but after 2 nights... Hi! John here. Pinabot ng lalaki ang kamay niya sa akin at nakagat niya ang labi niya na makita ang cleavage ko. Aya, I smiled. Nagkamay kami at umupo ako sa tapat niya. Nagkwentuhan kami at nag-inuman hanggang sa malasing kami at nauwi ang lahat sa unit ko. Maaabot na namin ang climax nang biglang dumating si Excel.
Bigla niyang nabitawan ang hawak niyang box. Tumalon mula roon ang isang mamahaling singsing at tumama iyon sa sahig. Mansari pala namin ngayon. Nakalimutan ko ata. Ah! Fuck you! I am going to... Sa pagsigaw na iyon ni Jan ay biglang nagdilim ang paningin ni Axel. Lumapit siya sa lamp table at dinampot ng isang bote ng wine. Lumapit kay Jan at, Axel, wag! Napasigaw ako sa takot ng akmang ipapalo na ni Axel ang boteng hawak sa ulo ni Jan. Pero hindi yun ginawa ng kasintahan ko at pinatumba niya lang si Jan sa makailang beses sa pagsuntok. She's my girlfriend! Napahinto si Axel sa pagsuntok kay Jan nang mapagtanto niyang halos hindi na humihinga ang lalaki. Napaiyak na lang ako sa kama. Ipapaliwanag ko sana sa nobyo ko ang lahat pero agad niyang binitawan si Jan. Lumakad siya at bago siya lumabas ng unit ay malungkot na napatingin sa akin. I really felt guilty. I love you, Aya. Mahal na mahal kita. Habang magkatabi kaming nag-i-stargazing, biglang sinabi ni Axel, kahit masyado nang madami ang kasalanang nagawa ko sa iyo? Tanong ko. Katahimikan ang isinagot niya pero makalipas ang ilang sandali ay sinabi niya, kahit pa anong kasalanan ang gawin mo, patatawarin kita. Huwag mo lang akong iwan, Aya. Ikakamatay ko ang pag hindi na maging tayo. Hindi ko alam kung pagmamahal ba o awa ang nararamdaman ko kay Axel. Masyado siyang obsessed sa akin at naiilang ako doon pero at the same time ay naaawa rin ako dahil nga masyado niya akong mahal. How could I cheat on him when his love for me is so pure? Or should I find another way for him not to follow me anymore? Aya, do you want this teddy bear? How about this stuffed toy? This one? Or this? Axel, ano ba? I want to go home. I'm so tired. Hindi ka pa ba napapagod? For the second time around, nasigawan ko siya in public. Maraming nakakitang tao, panay rin ang bulungan nila. Okay, walang problema. Ngumiti siya pero yung tipong may kahalong lungkot. Sa bawat oras na nasasaktan siya nang dahil sa akin ay nakokonsensya ako. Hindi ko talaga maintindihan, Axel, kung paano niya natitiis ang ugali ko. Fine, sabihin na nating mahal niya ako pero naitanong ba niya sa akin kung anong nararamdaman ko sa kanya? I only feel pity for him. Naawa lang ako sa kanya. And at the same time, thankful for all the times that he saved me. Oh, except for the time that I have having with John. Ginusto ko yun. Nasarapan ako noon. Axel? Mahal mo ba talaga iyang si Aya? Oo nga bro. Masyado kanyang sinasakal. Lahat ng gusto niya sinusunod mo. Anong akala niya sa'yo, aso? Mayaman ka, dude. Gwapo. Malakas ang sex appeal. Marami pang magkakagusto sa'yo bukod dyan sa Aya na yan. 3 metro lang ang layo ko mula kay Axel at sa mga kabarkada niyang nagbibilliards. Alam kong pinaparinggan nila ako sa lakas ng boses nila. But I don't get affected. Diyos ko. Nasisihan nga akong pinapayuhan nila si Axel ng ganyan eh. I'm hoping na matatauhan siya. Nope. I know that Aya loves me. Ganyan lang talaga siya mag-express ng love sa akin. Karinyo brutal. Kumindat si Axel sa akin na ikinainis ko. Yeah, I admit that my boyfriend is hot. Pero ayoko talaga sa kanya. Masyado siyang boring. Masyado siyang conservative. Kahit ayaw niya kasi gusto niya pagkatapos na ng kasal namin. Sa kagawin iyon. What the fuck? Ano siya? Nasa panahon ni Mahuma? Masyado siyang makaluma. Pwisit talaga. Nung hinawakan ko nga minsan ng niya, bigla niya akong sinampal. Bastos ko raw. Shit talaga. Seriousness. Iyan lang yata ang word na nawala sa vocabulary ni Aya. Yeah, right. Girls, ayaw niya ng seryoso. She just want flings. But why, Aya? Is it because of your dad? Your dad na hindi sineryoso ang mom mo? Na siya ring nang rape sa'yo nung 14 years old ka pa lang? Di ba sabi mo, nasarapan ka? So ngayon, anyari? Girl, is that why you're... Stop it! Damn you! Sigaw ko ng malakas. How dare them to talk about my past? Lumayas ako sa bar na iyon habang umiiyak. How could they say it to me? Masyadong masakit ang mga salita nila.
Gusto kong lagyan ng hito ang mga puwet nila. Visit sila. Habang naghihintay ng taxi, nakita kong bumandera sa harapan ko ang kotse ni Axel. "Hey!" he shouted with a smile. I just rolled my eyes. "Stop following me!" Napasigaw ako ng di oras. Inihinto naman niya ang pagsunod sa akin ng kanyang kotse. "Is there any problem?" Tanong niya. "Problem? Ha?" Pumasok ako sa kotse niya saka naghubad ng damit sa harapan niya. As I kissed him, I was also guiding him to touch my breast and my private part. Idiniin ko ang finger niya sa pagitan ng mga hita ko. "Fuck me, Hazel. Ito lang naman ang gusto mo, diba? Go for it. Then after doing it, leave me." Sigaw ko sa kanya habang pinagpatuloy ang ginagawa ko sa kanya. "Aya, stop!" Tumatanggi siya pero alam ko kung paano tunawin ang kontrol ng isang lalaki. "Aya, stop this!" For the first time, narinig kong sumigaw ang mahinahong si Axel. "Do you think that the only thing I wanted from you is your body? Well, nagkakamali ka, Aya. Mahal kita and I respect you. Hindi mo ba maintindihan yun? Masyado bang mababang tingin mo sa akin? At akala mo rin ba, hindi ko nararamdaman na ayaw mo sa akin? Though I'm trying my best to be with you and love you. Pero sige, dahil ito naman talaga ang gusto mo, I'll quit." Umalis si Axel ng kotse at naiwan akong tulala at nasasaktan. What have I done? Anong katanghanan na naman bang ginawa ko? "Axel, can we talk?" Binura ko ang mensahe bago ko pa man iyon maipadala. Para akong sira ngayon. Kasi kanina pa ako bumubuo ng message sa Facebook account ni Axel. Pero panay naman ang bura ko ng mga iyon. Alam kong ang bitch ng dating. Pero namimiss ko siya matapos ang mga ginawa ko sa kanya ng nakaraang mga araw. Nag-scroll down ako sa profile niya at maraming nalaman tungkol sa aking nobyo. Madami siyang likers at kahit anong anggulo ng pictures niya, stolen man o sinasadya, I admit that he's good-looking guy. He's hot. I miss you, Axel. Malungkot na bulong ko sa sarili nang makita ko isang picture kung saan may hawak siyang bouquet of flowers. May nakasabit doong card na may nakasulat sa mga katagang "For my Aya." Ewan ko pero bigla akong naluha nang makita ang picture. Actually, gusto ko naman si Axel Pero natatakot lang talaga akong magkaroon ng commitment sa isang tao dahil natatakot akong maging katulad ako ng mom ko. She killed herself after my effing dad left him. Oh please, ayaw ko nang maalala yun. Tumalon ang mom ko sa isang building. Nagkalasog-lasog ang katawan niya. I saw it. I saw everything. And the reason why she killed herself was my dad. Iyon ang dahilan kaya ayaw ko ng sobrang close na relationship. Natatakot akong maiwan mag-isa. Napatigil ako ng pag-iyak nang may makita akong mga werdong litrato ni Axel. Iyong isa, parang tinatangka niyang laslasin ang kanyang pulso. Iyon namang isa, parang tinatali niya sa liig yung lubid at yung isa naman ay may hawak siyang bote ng sleeping pills na mukhang iinumin niya. Akala ko trip lang niya yun pero na makita ko na ang dates ng pictures at bigla akong kinabahan. Iyon yung mga araw kung kailan nagkaroon kami ng matinding away o kaya ay nasasaktan ko siya. Bigla akong napasigaw nang biglang namatay ang ilaw sa loob ng bedroom ko. Akala ko blackout pero napundi lang pala ang ilaw ng kwarto ko at sumabay pa yata yung sa sala at kusina. Actually, hindi naman talaga ako matakutin. Pero biglang tumayo ang mga balahibo ko sa katawan nang magsindi ako ng kandila at namatay itong bigla. Bukas naman ang monitor ng laptop ko kaya may ilaw pa rin kung tutuusin. Pero bakit ganito? Ba't parang may nakatingin sa akin? I still love her but she gave up. What's the purpose of living my life now? It's useless. 2:45 AM nang biglang mag-update ng status si Axel. Kumirot ang puso ko kaya naisipan kong i-chat siya. "Axel, I know you're hurt, okay? At alam kong ako ang dahilan nun. I'm sorry. I wasn't thinking straight at that time and I was drunk. Look, Axel, I'm really sorry. Pwede bang tayo na lang ulit? Mahal na mahal kita, Axel. Mahal na mahal." Hindi nag-reply si Axel pero sinin niya ang message ko. Hindi ako nainis. In fact, natuwa pa nga ako kasi at least nakita niya, 'di ba? The next morning, hinintay ko pa rin ang reply niya sa Facebook
I even called him several times pero busy yung number niya. Dumating na rin ang gabi at hindi ko pa rin naipapaayos ang ilaw kasi naging busy ako kakahintay sa sagot ni Excel. Nagsindi ako ng kandila at itinabi ko ito sa laptop. Pinatay ko ulit ang aircon kasi nalalamigan ako. While waiting for Excel's reply, may narinig akong ingay mula sa kusina. Noong pinuntahan ko, nakita kong may nabasag na bote ng wine. Iyon yung bote na ipapalo sana ni Excel kay Jan nung nahuli niya kaming Kinabahan ako pero dinedma ko lang ang lahat. Pabalik na sana ako ng kwarto nang biglang sumara ang pinto niyo ng malakas. Napatras ako at nanlaki ang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso ko, lalo pat sinag lang ng buwan ang nagbibigay ilaw sa akin ngayon. Papasok na sana ulit ako ng kwarto nang masilip ko ang isang anino na umupo sa harap ng laptop ko. Para siyang may tinatype sa keyboard. Agad akong bumalik sa kusina para maghanap ng pwedeng ipalo sa kanya. Pero pagbalik ko, wala na yung anino. Namatay na rin ang apoy ng kandila. Tanging puting usok na lang ang natira. Hallucinations. Pampalubag loob ko sa sarili ko. Baka nga guni-guni ko lang ang lahat kasi mula kaninang umaga hindi pa ako kumain. Sa tulong ng posporo, sinindihan ko ulit yung kandila. Nang lumiwanag na, agad kong idinikit ang mga daliri ko sa keyboard. Magta-type sana ako nang maramdaman ko ang kung anong malapot na likido ng mga daliri ko galing keyboard at napasigaw na lang nang makita ko ang maraming dugo. Tulong! Tulong! Napaiyak ako ng di oras pero bigla akong natauhan nang tumunog ang speaker ng computer ko. May nag-message sa Facebook. Si Excel. Napatingin rin ako sa keyboard. Wala naman palang dugo. Ay, hallucinations. Okay, tayo na ulit pero wag mo na lang akong iwan ha. Sagot ni Excel sa message ko. Halos tumalon ako sa tuwa at napayakap pa ako sa laptop. Thank you, Excel. I love you. Pagkatapos, biglang tumunog ang ringtone ng cellphone ko. Tumatawag si Michi, yung best friend ko na pinsan ni Excel. Aya? Parang kinakabahan si Michi para pati ako kinabahan na rin. Michi, bakit? Tanong ko. Aya, huwag kang mabibigla ha. Si Excel. Pagkabanggit sa pangalan ang biglang humangin ng malakas. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Bakit? Ano nangyari kay Excel? Kaka-reply lang niya sa akin sa Facebook. Kinakabahang sagot ko. Ano? Nag-reply siya sa'yo si Excel? Napasigaw si Michi sa kabilang linya. Kailan pa? Dagdag niya. Ngayon lang, sagot ko habang nahawak sa mouse at nakatingin sa monitor. Aya, si Excel patay na. Muling humangin ng malakas dahilan kaya namatay ang apoy ng kandila na nasa tabi ng monitor. Biglang sumagi sa isip ko yung oras na may nakita akong anino dito sa kwarto ko na animo nagtatype ng keyboard ko. Di kaya si Excel yun? Naibagsak ko ang cellphone ko sa sahig nang mapagtanto ko ang bagay na iyon. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga ng maayos. Aya, patay na si Excel kahapon pa. Natagpuan siyang patay sa kwarto niya. Nagbigti siya. May letter rin na naiwan sa kwarto niya. Nakalagay doon na mahal ka niya pero hindi na daw niya nakayanan ng mga pinaggagawa mo sa kanya. Aya, patay na si Excel. Paano nag-reply siya sa'yo? Dinig na dinig ko ang pagsigaw ni Michi sa telepono ko na kasalukuyang nasa sahig na. Nakita ko namang biglang nag-off ang monitor at pagbukas nito ay nakita kong nag-seen si Excel. Ang reply ko sa kanya. Thank you Excel, I love you. Scene, 3 AM Friday. Biglang namatay ang monitor at nagulat ako nang sandamukal na message ang na-receive ko galing kay Excel. Okay, tayo na ulit pero wag mo na akong iwan ha. Okay, tayo na ulit pero wag mo na akong iwan ha. Okay, tayo na ulit pero wag mo na akong iwan ha. Pagkatapos, biglang nag-off ang monitor ko.
Napatingin ako sa reflection doon ng isang dugo ang lalaki na may dalang tali. Si Axel at nasa likuran ko siya. Ah! Napasigaw ako sa takot at kaba. Tatakbo na sana ako papunta sa pinto nang biglang siluin ako at taling hawak ni Axel at hilahin ako sa pamamagitan niyon. Tumamang likod ko sa dibdib niya at naramdaman kong idinikit niya ang mukha niya sa taenga ko. Huwag mo na akong iwan ha. Bulong ng dugo ang lalaki. Napatingala ako sa kanya at nakita kong wala na nga kanyang isang mata at basag din ang bungo. Tumulong sa mukha ko ang dugo ni Axel at hindi ko na malayang nawala na pala ako ng buhay.